Magandang araw! Muli, maligayang pagbabalik sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 10. Tayo ngayon ay nasa Module 50 na ng ating aralin para sa markahang ito. Sa bahaging ito ay pagpapatuloy natin ang pagtalakay sa ikalawang bahagi ng mga umiiral na paglabag sa pagsasabuhay ng pagmamahal sa bayan. Handa ka na ba? Sa pagtatapos ng module na ito, inaasahang iyong natutukoy ang mga paglabag sa pagmamahal sa bayan o patriotismo na umiiral sa lipunan. Narito ang mga tiyak na layunin sa araling ito. Sa pagtatapos ng module, inaasahan mula sa iyo na: una, natutukoy ang mga pagpapahalagang dapat malinang sa sarili upang matuldukan ang mga paglabag na umiiral sa lipunan. Pangalawa, nababatid ang kahalagahang malinang sa sarili ang mga pagpapahalagang makakatulong upang ganap na maipamalas ang pagmamahal sa bayan. At ang huli, napatutunayan sa sarili na ang kinabukasan ng bayan ay nakasalalay sa mga pagpapahalagang taglay ng bawat mamamayan. Bago natin talakayin ang aralin, tayain muna natin ang iyong paunang kaalaman kaugnay sa paksang ito. Panuto, pagtapat-tapatin. Hanapin sa Hanay B ang mga pagpapahalagang kaugnay ng bawat dimensyon ng tao sa Hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot sapat lang. Mayroon ka lamang 1 minuto upang gawin ito. Balikan naman muna natin ang iyong mga natutunan sa nagdaang aralin. Panuto, tukuyin kung anong uri ng paglabag sa pagmamahal sa bayan ang isinasaad sa pangungusap o sitwasyon. Mayroon ka lamang 5 segundo upang sagutan ang bawat bilang. Una, higit na tinatangkilik ni Joey ang mga imported na produkto kaysa sa lokal na produkto sa paniniwalang higit na mas maganda at matibay ang mga ito. Ang tamang sagot ay colonial. Pangalawa, upang tumaas ang marka, madalas pinapalitan ni Justin ang kanyang sagot sa pagsusulit matapos ibigay ng guro ang answer key. Ang tamang sagot ay para walang makapansin, gabi na kung magtapon ng basura si Aling Gloria sa Ilog Pasig. Ang tamang sagot ay pag-abuso. 4. Sa kabila ng malaking inilaang pondo, ay lubak-lubak pa rin ang mga kalsada sa bayan ng Argente. Ang tamang sagot ay huling katanungan.
Ginulat ng sunod-sunod na putok ng baril ang mag-asawang Lino at Elena. Matapos nito ay natagpuan ang bangkay ng isang lalaking naliligo sa sariling dugo. Ang tamang sagot ay paglabag sa karapatang pantao. Ilan ang sa puntong ito ay simulan na nating pag-aralan ang ating aralin, saan bibigyang diin natin ang mga pagpapahalagang dapat linangin sa sarili upang ganap na maipamalas ang pagmamahal sa bayan. Simulan natin ito sa pamamagitan ng pagsulyap sa kultura at mga pagpapahalagang Pilipino. Panuto. Tukuyin kung anong pagpapahalagang Pilipino ang ipinapakita at ilarawan ang mga ito. Isulat ang iyong sagot sa mga nakalaang espasyo. Meron ka lamang 5 segundo upang gawin ito. Tignan mo na. Time up. Upang malaman kung tama ang iyong mga naging kasagutan, tunghayan ang sa unang bahagi ng araling ito ay nabatid mo na ang unti-unting paglaho ng tunay na identidad nating mga Pilipino, kahirapan, karahasan, pagkalugi ng mga lokal na mamumuhunan at pagkasira ng kalikasan ay mga pangyayaring dulot ng mga umiiral na paglabag sa pagsasabuhay ng pagmamahal sa bayan. Sa patuloy na pagsasabuhay ng mga paglabag na ito ay unti-unti na ring nawawala ang mga mabubuting pagpapahalagang Pilipino, katulad na lamang ng bayanihan, pagiging magiliw sa panauhin, at ang mataas na paggalang sa mga matatanda at kalikasan. Bukod pa rito, ang mga paglabag na ito ay mga gawaing taliwas sa mga pagpapahalagang moral na dapat nating isabuhay bilang kawangis ng Diyos. Ang pagiging mas salimuot ng pamumuhay dulot ng patuloy na pag-unlad ng teknolohiya ang nagdulot sa malaking pagbabago sa mga pagpapahalaga nating mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga kabataang katulad mo. Dahil tayo ay naghahangad ng isang maayos na lipunan, kung kaya't mainam na simulan natin ang pagbabago sa ating sarili. Mabibigyang wakas lamang ang mga umiiral na mga paglabag na ito kung mahuhubog natin sa ating sarili ang mga katangian at pagpapahalagang dapat taglayin ng isang mabuting mamamayan. Narito ang mga pagpapahalagang dapat nating linangin sa sarili upang ganap na maipamalas ang pagmamahal sa bayan. Tunghayan sa ibaba ang concept map na nagpapakita ng mga pagpapahalagang dapat malinang sa bawat dimensyon ng ating buhay bilang tao. Mga pagpapahalagang dapat linangin sa sarili upang ganap na maipamalas ang pagmamahal sa bayan at maitaguyod ang kabutihang panlahat sa ating lipunan. Ang mga pagpapahalagang ito ay nahahati sa iba't ibang dimensyon. Ang mga ito ay ang panlipunan, pangkaisipan, espiritual, moral, pampolitikal, pangkatawan, at pang-ekonomiya. Suriin kung anong pagpapahalaga ang dapat malinang sa sarili sa bawat dimensyon. Kaugnay sa iyong isinagawang pagsusuri sa concept map, sagutin ang mga katanungan. Bakit nararapat taglayin natin ang mga pagpapahalagang nabanggit sa chart? Ano ang maaaring maidulot sa ating lipunan ng pagsasabuhay ng mga pagpapahalagang ito? Hindi masama ang yumakap sa pagbabago. Ngunit huwag nating kalimutan o itapon ang tunay nating pagkakakilanlan. Pagkos, gamitin natin ito bilang instrumento upang lalo pang mapayabong ang ating kultura at kabihasnan. At higit sa lahat ay upang maitaguyod ang kabutihang panlahat. Sa bahaging ito ay tayain natin ang iyong kasanayan kaugnay sa aralin.
Ang ating gawain bilang isa ay pinamagatang mga pagpapahalagang sa sarili ay lilinangin ko. Panuto, unahan ang patlang na mga pagpapahalagang dapat malinang sa sarili. Para naman sa gawain bilang 2, punan ang kahon ng mga salitang maglalarawan sa lipunan dulot ng pagsasabuhay ng mga pagpapahalagang makabayan. At para naman sa gawain bilang 3 ay nais kong pagnilayan mo ang iyong mga natutunan sa araling ito. Panuto, sagutan ang katanungan sa loob ng speech box. Isulat ang iyong sagot sa nakalaang espasyo. Narito ang gabay na tanong sa iyong pagninilay. Nagagampanan ko ba ng mabuti ang aking tungkulin bilang isang kabataan at mamamayan ng bansa? Ano ang maaari kong gawin upang magampanan ito ng mabuti? Matapos kong matukoy ang mga pagpapahalagang dapat malinang batay sa iba't ibang dimensyon ng ating pagkatao, marahil handa ka na rin sa ating pagbubuod. Panuto, punan ang flowchart ng mga kaalaman o konseptong iyong natutuhan sa aralin. Mayroong ka lamang 1 minuto upang gawin ito. Simulan mo. Bilang paglalapat sa iyong natutunan sa ating naging aralin ngayong araw, sagutin ang katanungan. Sa paanong paraan mo mahuhubog sa iyong sarili ang mga pagpapahalagang dapat taglayin ng isang mabuting mamamayan? Sa bahaging ito ay atin ang tayain ang iyong natutunan sa ating naging aralin sa araw na ito. Panuto, basahin at unawain ang mga katanungan. Isulat ang titik ng tamang sagot. Mayroong ka lamang 5 segundo upang sagutin ang mga katanungan sa bawat bilang. Handa ka na ba? Unang bilang. Alin sa mga sumusunod na pagpapahalaga ang tuwirang maiuugnay sa dimensyong pang-ekonomiya? A. Pagpapahalaga sa buhay. B. Kasipagan at pangangalaga sa kalikasan. C. Pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. D. Paggalang, katarungan at pagkalinga sa pamilya. Okay, ang tamang sagot ay pangalawang bilang. Alin ang hindi kabilang sa grupo? A. Kasipagan. B. Katarungan. C. Katotohanan. D. Political. Ang tamang sagot ay pangatlong bilang. Upang matuldukan ang mga nagaganap na digmaan kung saan marami ang namamatay at nagbubuwis ng buhay, alin sa mga pagpapahalaga ang dapat malinang sa tao? Ang tamang sagot ay letter D, pagpapahalaga. Pang-apat na bilang, ang katarungan, kapayapaan at kaayusan
ay kabilang sa anong dimensyon ng buhay ng tao? A. Pang-ekonomiya, B. Panlipunan, C. Politikal, D. Pangkaisipan. Ang tamang sagot ay letter. Huling bilang, sa paanong paraan mo maaaring mapaunlad sa sarili ang mga pagpapahalagang dapat taglayin ng isang mabuting mamamayan? A. Magdasal at magtiwala sa Diyos. B. Magtakda ng panuntunan sa sarili. C. Magkaroon ng pangarap para sa bansa. Letter D. Mag-aral ng mabuti at hanapin ang katotohanan. Ang tamang sagot ay letter D. Mag-aral ng mabuti at hanapin. Ilan ang nakuha mong marka? Good job! Muli ay napagtagumpayan mo na matapos ang module na ito. Maraming salamat. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam! Hanapin ang katotohanan. B. Panlipunan sa buhay.